Tuwang-tuwa po ngayon ang mga itinuturong mastermind na sina Martin Romualdez, Zoldico at President Bongbong Marcos sa paghahakot ng bilyon-bilyong pera ng taong bayan sa pamamagitan ng paglagay sa mga malalaking melita. Ito ay dahil sa embis na sila ang imbestigahan at halughugin ang kanilang mga bahay at properties upang kahit papano ay mabawi ang pera ng taong bayan, ay nakukuhang ilayhis ngayon ng mga mambabatas na mga alip-oris ni Bongbong Marcos ang kasalukuyang isyu ng flood control scandal na isa sa mga nakakagimbal at kasula-sulasok na malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon kay Congressman Terry Ridon, buksan daw lahat ng ITR, bank transactions at mga SEC documents ng Vice President. Hindi ba pwedeng ang halughugin natin ay ang mga bahay ni Zoldico, Martin Romualdez at President Marcos? Sila kasi ang itinuturo ng sangkatutak ng mga testigo na siyang pinadalhan ng mga mali-maletang pera na ito na pagmamay-ari ng taong bayan. For sure ang mga mali-maletang pera na yan na ninakaw di umano nila sa taong bayan ay nakatago pa yan sa mga bahay at properties ng mga leader na ito ng ating bansa. Si Sara Duterte ay wala namang credible na testigo na nagtuturong nagnakaw talaga siya. Iisa lang ang tila pinilit na testigo laban kay VP Sara na para kaboteng sumulpot galing sa kulungan. Ito ay si Ramil Madriaga, isang taong kasalukuyang nakakulong ngayon sa kasong kidnapping. Si Ramil ay mayembro ng notorious na Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang grupong ito ay tinaguri ang PAS-ACL, walang patawad at halang ang mga kaluluwa. Ayon kay Police Brigadier General Rodolfo D. Castil Jr., Director ng Anti-Kidnapping Group or AKG ng Philippine National Police, the Madriaga Kidnap for Ransom Group is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. Bakit ganito na lang tayo paglaruan ng mga congressman na ito na magkakaisa upang protektahan ng isang leader ng bansa sa isang hindi may sakmurang katiwalian at pilit na kukuha ng isang testigo galing sa kulungan na may PAS-ACL din na kaso laban sa taong bayan at pilit na pagsasalitain para lang maituro ang isang kalaban sa politiko at may baling dito ang isang kasalanan nang sa ganon ay mapagtakpan ng isang krimen na ginawa ng isang corrupt na leader ng bansa. Samantala ang malawakang nakawan na ito sa ating pambansang pondo ay may mga credible na testigo. Ang mga testigo dito na nagtuturo kay Zoldico, Martin Romualdez at President Bongbong Marcos bilang mga opisyal na homimod sa pambansang pondo ay mga magigiting na sundalo, may prinsipyo at matinding paninindigan sa buhay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong testigo, kundi 18 testigo ang nagsasalita dito na may dalang mga matitibay na ebidensya, plus isa pang nauna ng tumistigo na isa ring magiting na sundalo noon na si Orly Guteza. Maging matalino sana tayong basahin ang mga panlilinlang na ginagawa sa atin ng mga kasalukuyang leader ng ating bansa ngayon na inaabuso ang proseso ng impeachment at inaabuso ang kanilang mga kapangyarihan bilang mga mambabatas upang pigilan ang isang napakalakas na kalaban sa politika na maaaring tumapos sa mga maliligayang araw nila bilang mga korap na leader ng ating bansa pagdating sa susunod na halalan.